All the time. God is good. God is great among the nation. Ano po ba? Napakasarap ang awitin talagang meron tayong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya nagbayad ang lahat para sa atin. Pero hindi po siya nanatiling patay. Siya po nabuhay. At tayo po ay merong pag-asa na nagmumula sa Kanya. Kaya hindi po tayo dapat matakot. Ano po ba? Maaaring may mga problema, may mga suliranin, may mga sirkumstansya na nangyayari sa atin na hindi natin kontrolado. Amen? Pero kahit ganun pa man, meron tayong Diyos na mabuti sa lahat. Amen. Na Diyos na may control ng lahat ng bagay. Hindi natin control, pero ang Diyos natin control ang lahat. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos at walang sino mang anak ng Diyos ang kanyang pababayaan. Yes. Lahat tayo ay protektado ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkasagana po ang kanyang biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Last month, pinag-usapan po natin ang God is great. Ano po, the greatness of God. Maraming bagay tayong natutunan kung gaano katakila ang Panginoon. Naranasan natin ito. Tunay nga ng Family Day, greatness po ng God, naranasan natin. Salamat po sa bawat isa na ginamit. No? Mga ginamit para magkaroon ng katuparan. Yung ating pong Family Day na sino po sa inyo ang na-bless noong pong Wednesday. Masaya po ba? Amen? Masaya po, no? Sarap po na makita na tayo po ay nagsasama-sama bilang isang pamilya sapagkat ang Gospel Bearer Ministry ay pamilya ng Diyos na punong-puno ng biyaya sa bawat isa sa atin. Amen po. At ngayon, ang pag-uusapan po natin this month ay God is in control. God is in control. Yung po lalakaran po ng buong buwan ng May. At naniniwala po tayo na yung pong God is in control ay buhay. May mga bagay na nangyayari sa buhay po natin na hindi natin kontrolado, pero ang Diyos kontrolado. Pero minsan, apektado tayo ng mga sitwasyon na hindi natin inaakalang nangyayari at nagaganap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ako lang, week na ito, medyo maraming bagay na nangyari sa akin na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi baka kayo mawalan ng kumbaga, sa akin po at ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. No? Pagka-pastor pala, hindi pwede mo ipakita may problema ka. Pero ang Diyos po ay mabuti kasi sa grasya ng Diyos, tayo nangahawakan na sa lahat ng mga problema at suliranin, ang Diyos po ay nariyan para sa atin. Amen po ba? Kaya hindi tayo dapat huminto. Hindi dapat tayong manatili doon sa problema, kundi tayo magpatuloy sapagkat we can face tomorrow because God, Christ, He lives. No? Ang Diyos po ay buhay, ang Panginoon na buhay. Kaya lahat ng future, lahat ng tomorrow na ating pong haharapin ay tayo itagumpay. Sapagkat pinagtagumpay na tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Okay. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sinagmagatang ko po itong God is in control. Let not your heart be troubled. Talaga bang may trouble pagdating sa puso? O pagdating sa damdamin? O pagdating sa mga nararamdaman po natin? Sabi po ng John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives to do, I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Rin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito pong John chapter 14, pag binasa niyo po ito, ay bago po ito nabanggit, meron pong John chapter 14 verse 1. Ano po sabi ng verse 1? Unang-una pa lang sinabi, John 14 verse 1, Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Bakit kaya yung sabi? Kasi nga, yung pinag-uusapan po nito sa 14, yan po yung pagpapaalam ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya aalis na. Siya tapos na, matatapos na yung kanyang ministeryo sa mundo at siya aalis na at bibigyan sila ng kasama. No?
Sabi nga, hindi nila alam ang daan. Pero sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama maliban sa Kanya. Yan po yung tagpo ng mga disipulo sa Panginoong Jesucristo. Kaya kuminsan nagkaroon po sila ng mga trouble. Nagkaroon po sila ng pagkatakot sa kanilang sarili. Kaya sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Neither let them be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, no? Sabi nung huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kasi kuminsan, ang nararamdaman, apektado po yung puso natin. Yung sitwasyon na nangyayari sa atin, apektado yung puso natin, pag-iisip natin. No? Minsan, pag may problema ka, hindi ka makatulog. No? Hindi ka makatulog. Nagkakaroon ka ngayon ng mga kaisipan, ano kaya dapat kong gawin? Ano kaya dapat kong maging reaksyon dito? No? Pero ang kailangan natin tanungin ng Diyos, ano po ba, Panginoon, ang maging damdamin ko para dito? Ano ba, Panginoon, ang maging sitwasyon ko dito? Kasi siya po nakakaalam. Siya po nakakaalam ng lahat ng bagay para sa ating kabubuti, maging sa mga pangyayari sa buhay po natin, ay ang Diyos lamang po nakakaalam. Yes. Sabi po ng Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, Shalom. Shalom. Ibig sabihin po, peace be with you. Kasi talaga naman, kapag ang Panginoon ang nasa ating puso at inahayaan natin bumito sa puso natin, ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang gumagawa at kikilos at gagalaw sa ating buhay. Huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pagitan ng panalangin, pagsama at pasasalamat, ipaalam natin ito sa Diyos. Paalam natin sa Diyos ang iyong kailangan. Ano ba kailangan mo? Sabihin mo sa Diyos. Amen po ba? At yung paraan, bahala po ang Diyos. Minsan, sinasabi natin, kayo na po bahala, pero ang katotohanan, tayo ang gumagawa ng sitwasyon na hindi naman pala yun ang tama. Ask the Lord, God will give us the wisdom and understanding para harapin ang sitwasyon ng buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi ng verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, no? Ang mag-iingat sa inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tingnan po natin, yung mag-iingat sa ating puso at pag-iisip ay si Jesus Christ. Yes. Amen po ba? Sabi doon, yung hindi maabot ng ating pag-iisip, hindi natin maabot yun eh. Yung mga bagay na iniisip natin, ano ba, paano ba mangyayari ito? Pero sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos. No? And the peace of God which surpasses all understanding, hindi po, konti lang, lahat ng kaunawaan, lahat ng kaparaanan, lahat ng pag-iisip, ang Diyos po ang nakakaalam. Amen po ba? Kaya pag tayo po mismo, hinayaan natin na tayo lang ang mag-isip. Sinarili natin ito. Tayo po mga problema. Apektado po tayo sa lahat ng bagay. Hindi lang po peace of God. Maging sabi po sa Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your, sabi ng hearts. Bakit? Kahit yung kapayapaan, talagang kailangan magmula muna sa puso. Ano? Yung kapayapaan, kapanatagan ay maghari sa ating mga puso. No? At doon, tinawag din naman kayo, sabi na po, tinawag naman din kayo isang katawan at kayo maging magpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. No? Na tayo po ay, alalahanin po natin na tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laging nandyan siya. Amen. Kasi wala pong tao ang pinabayaan ng kanyang katawan. Naniniwala ba tayo? Sino po ang ulo natin? Ang ulo ng iglesia ay si Kristo. At tayo bahagi ng kanyang katawan. Amen mo ba? At hindi mo pabayaan ng ulo ang kanyang katawan. Ibig sabihin ng pinaka-head of the body, hindi mabayaan ang kanyang katawan. At ang Panginoon, ang ulo ng iglesia, at hindi niya pababayaan ang lahat ng parte ng katawan.
ng iglesia niya. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng bagay na nangyari sa ating, God is in control. Amen. Siya po may control ng lahat ng bagay. Amen po ba? Unang-una, in times of trouble. Sino po sa inyo may trouble? Nagkaroon ng problema. Pati pa kayo wala problema. Hindi ho, pagka Kristiyano ka, laging siya, I'm blessed and highly favored. Wala kang problema. No. May problema ka pa rin. Pero dahil may problema ka, alam mo naman kung paano ito harapin. Yes. Dahil ikaw ay naniniwala na ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan, ito po ay mangyayari at magaganap sa iyo. Yes. Amen po ba? Amen. Yung iba kasi sinasabi mo, highly blessed and highly favored pa kayo. Eh, ganyan naman ang problema nyo. Eh, kasi sabi ng Biblia, we cannot please God without faith. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Problemado ka na nga, sinasabi mo pa, ikaw ay lugmok, ikay kawawa, ikay walang mangyayari sa buhay mo. Puro negative. Pero ang Panginoon, sinasabi niya, sa lahat ng problema mo, nariyan ako. Yes. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabi po ng Psalms 46 verse 1, God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. Pag may problema ka, may suliranin ka, ang Diyos always ready. Hindi ho, tsaka ka na lang. Hindi ka papansinin ng Diyos, hindi. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, He is always ready to help us in times of needs, in times of trouble. Amen po ba? Sabi doon, so will not be afraid, even in the earth is shaken, mountains fall into the ocean deeps, even if the seas roar and the rains, and the hills are shaken by the violence. Kahit ano mo mangyayari sa mundong ito, sino po yung nakikita ng mga guluhan sa mundong ito? Minsan, pinagtutuunan yung problema noong sa West Philippine Sea. Piktado mga tao. Pag tayo inihingan ng China, lubog daw ang buong Pilipinas. Sa dami ng tao nila. Hindi mo ba, ang Diyos mo may kontrol ng lahat. God is in control. Ano man ang mangyari doon, hindi tayo dapat tumingin sa problema. Sa nangyayari sa ating paligid, tumingin tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi tayo iwanan, hindi tayo pabayaan. Tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo. Amen po ba? Kaya nga ang Diyos po, sa ating ay kalulungan, sa ating kalulungan, kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan, no? Yung alalahanin, mga kalungkutan, mga problema, may tayong Diyos, saklolo siya. Yes. Laging saklolo. Hindi po ina ng saklolo. Ang Diyos lang po ang sasaklolo sa atin. Walang ina ng saklolo. Ang Diyos lang po ang maaaring tumulong sa atin. Yes. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, meron tayong Diyos sa atin. Yes. Amen. Hindi mo nagbabago yun. Amen po. Naalala ko po sa Mark chapter 4, verse 35. Ito po ay isang pangyayari sa mga alagad ng Panginoon. Sino po sa inyo naniniwalang kasama natin ang Panginoon? Amen. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Dito po sa Mark chapter 4, verse 35. Ito po ay pangyayari sa mga alagad ng Panginoon na kasama rin niya. Kasama rin nila yung Panginoon. Oh? Sabi po rito, tinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang pinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may pulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Bro, anila, di ba ninyo ayuntana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka.
tumahimik ang hangin at tumahimik ang dagat. Ano po natin? Verse 40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilala sa nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Tingnan po natin. Sino po kasama ng Panginoong Hesus? Mga alagad. Naniniwala silang kasama nila ang Panginoon. Amen? Kanina, tinanong ko kayo, kasama ba natin ang Panginoon? Amen. Kahit kasama natin ang Panginoon, hindi pwede hindi tayo makaranas ng problema, ng trouble. Pero ang kailangan natin, maniwala, manampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Kasama niyo ako. Ano, kaya sabi ng, ang nangyayari, pagdating ng trouble, ay parang sinasabi, Lord, bakit mo naman ito nangyari? Bakit naman pinabayaan mo ko? Lord, hindi mo ba alintana? Lulubog na tayo eh. Diba? Ganun po pagkakasabi. Ginising nila ang Panginoon. Bakit nangyayari ito? Lord, wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo? Ang Diyos po may pakialam sa atin. Ang Diyos po laging nakatingin sa atin. Ang Diyos po lagi tayong iniintindi. Amen po ba? Ang kailangan lang po natin, magkaroon tayo ng taus-pusong pananalig at pananampalataya sa Diyos na kahit may dumating na trouble, God is in control. Yes. Amen po ba? Amen. Lahat ng problema, maayos niya. May mga problema rin po mga kapatid. Meron tayong may kapatid na may sakit. May kapatid tayo na mayroong problema, katatawag na sa akin, hindi siya makatid. May hinaharap na problema. No? At yung iba, nakaharap sa problema, nakaraang may problema. Pero kahit anumang problema yan, meron tayong Diyos. Na God, na Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ano po ba? Sabi mo ng Psalms 9 verse 9, the Lord is a stronghold for the oppressed, a strong in times of trouble. A stronghold, yung pong pinaka-stronghold, yung muog. Pag sinabi muog, kanlungan, sandigan. Kaya po yung mga bayan mo, meron po silang mga pader. Pag may pader, hindi kayang pasukin ng kaaway. Sabi doon, ang Diyos yung muog natin eh. Hindi kayang mag-penetrate ng problema sa buhay natin kapag ang Diyos ang ating muog. Amen po ba? Paniwalaan natin na meron tayong Diyos na anumang panahon ng kaguluhan, meron tayong sandigan, meron Diyos na ating pong maaasahan. Amen po. Kaya nga, God is in control in times of trouble. Amen? Yes. Pangalawa, ano po yun? Times of needs. Yung trouble, minsan yung needs nagiging trouble. Amen po ba? Yes. Pero minsan talaga, may dumarating, may kailangan ka. Kung wala ka ng kailangan, nasa langit ka na. Yung patay mo ba, mayroong kailangan? Wala na. Di ba? Pag nawala ka sa mundong ito, wala ka ng kailangan. Kasi nakalipat ka na sa kabilang buhay. Pero habang tayo nabubuhay sa mundong ito, may kailangan tayo. At ang lahat ng pangangailangan natin, ang Diyos po ang nagpo-provide nito. Buhat sa kanyang kayamanan na hindi nauubos. Yung kayamanan ng Diyos hindi nauubos. Kayamanan ng mundong ito mauubos. Kiruin mo, dati wala namang 1,000. 500 lang pinakamalaki. Ano? Susunod doon, magkakaroon na siguro ng 10,000 ng pera. Wala nang kwenta yung mga maliliit na bills. Pataas ng pataas yung ratio ng pera, pero yung pangangailangan mo hindi pa rin natutunan. Pero ang Diyos kaya mag-provide. Ang Diyos ang kaya mag-provide. Sabi po na Hebrew 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of needs. Lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Bakit tayo lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos? Kasi sa trono ng biyaya ng Diyos, naroon yung kailangan natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin.
Amen po ba? Kahit sa pangangailangan nating pinansyal. Naalala niyo po ba yung isang alagad ay nagkakaroon ng nagugulo sa kanyang isipan, meron siyang problema na sinasabi hindi kayo nagtatax. Binibintangan sila na hindi kayo nagtatax. Ano sabi ng Panginoon? Sige, manghuli ka ng isda. At yung isda mahuli mo, merong coin, merong pera doon sa bibig. Kunin mo yun at ibayad mo. Ibig sabihin, in all, sa lahat ng sitwasyon, kayang gumawa ang Panginoon. Yes. Imposibleng bagay kayang gumawa ang Panginoon para sa ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. At sa lahat po ng ating ginagalawan, kung naniniwala tayo na mayroong Diyos na nagpapala sa buhay natin, lahat ng hawakan ng kamay mo, pinagpala natin. Amen. Lahat ng hahakbangan mo, plano, pinagpala yun ng Diyos. Amen. Kahit mayroong pintuang na isara, Panginoon, ito po yung gusto ko, pero nasara. Pero kahit kaya yung nasara, kasi mayroong mas magandang pintuan, mas malaking pintuan bubuksan ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen po ba? Kasi ang Diyos, God is in control in times of your needs. Yes. Sa lahat ng iyong pangangailangan. Kasi nga sabi ng Philippians 4:19, and my God will supply every needs of yours according to His riches in His glory in Christ Jesus. My God shall supply every needs of yours. Kaya wala hong anak ng Diyos ang magugutom. Amen. Wala hong anak ng Diyos na hindi ibibigay ang kailangan niya. Kasi ang Diyos po ang magpuprovide. Hindi ko ibig sabihin maging tamad tayo. Kasi walang anak ng Diyos ang tamad. Ang anak ng Diyos masipag. Ang anak ng Diyos full of wisdom and knowledge and understanding. Bakit? Kasi si Christ yung nasa iyo eh. Yes. Amin po ba? Si Christ nasa iyo gumagawa sa buhay mo. Kaya sa lahat ng iyong iniisip, nagtatagumpay ka. Sa lahat ng mga plano mo, nagtatagumpay ka. Bakit? Kasi hinayaan mo na si Kristo ang bilo sa buhay mo. Mamamangha ka na lang, wow! Nagulat ka na lang, wow! Bakit nangyari to? Kasi nangyari yan dahil ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Amin po ba? Sino sa inyo isang araw magsasabi sa'yo, wow! Wow. Amen. Amen? Maniwala po tayo. God is in control in times of our needs. Naalala ko yung mga alagad. Yung mga alagad, lagi nagkakaroon ng trouble. Nagkakaroon ng mga alalahanin. Ang Panginoon, nang siya po ay sa Mark 14:13, nang marinig ni Jesus na siya sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lugar, ilang na lugar, nang mabalita naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, mating na problema, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sino po namang problema? Mga alagad. Sinabi nila, ilang na po ito at malapit na lumubog ang araw. Papuntahin po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Ano pa yung problema? Pagkain. Hindi na problema. Sa gospel, meron po ba yung problema pagkain? Hindi. Sino sa inyo nag-sharon noong Wednesday? Sobra, di ba? Ito yung problema ng pagkain. Hindi sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila. 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Ilan? 5. At 2. 5 tinapay at 2 isda. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Ano kailangan gagawin? Magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Kahit maliit na bagay, blessing yan. Yes. Hindi mo sinasabing hindi blessing. Maliit man yan, pinagpala ka pa rin, pinaburay. Maliit at malaki, yan po ay galing sa Panginoon. Pinasalamatan, pinagpirapresyon niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad
na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat. Sino kumain? Lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumapit at sila'y nakapuno ng 12 bagol na pira-pirasong tinapay. Ilang po na ipon? 12 bagol ang naisyaron. Ano po ba? Pero yung mga 5 isda, ay 5 tinapay sa 2 isda, nakapuno pa sila ng 12 bagol ng tinapay. Sino kumano? Yung biyaya ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos. No? Sabi doon, may 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Eh, pag 5,000 lalaki, 10,000 babae. Yes. Di ba? Tama ba yun? Yes. Eh, kahit sa kapunta iglesia, marami babae. Eh, kami, 15 lang po kalalakihan. Kayo ay may 30 po. Tingnan mo natin gaano kayang i-provide ng Diyos ang ating pangangailangan. Amin po ba? Maniwala na po tayo, God is in control. In every times of needs, nandyan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amin po ba? God is in control in times of needs. Pangatlo, God is in control in times of sickness. Wala pang Diyos na hindi kayang pagalingin. Kayang magpagaling ng Diyos. Kahit anong klase ng sakit yan. Kayang pagalingin ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter 2:24, He Himself bore our sin in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. Tingnan po natin. Sabi doon, I died to sin and live to righteousness. By His wound, you have been healed. By His wound, you have been healed. Gagaling po ba o gagaling pa lang? Gumaling na, hindi po ba? Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo ay nasigaling. Na kahit may nararamdaman ka pa, na kahit meron ka pang inaalala, kasi yun yung nararamdaman mo eh. Maniwala ka na ikay magaling na. At makikita mo yung milagro ng Diyos. Kasi nga, hindi mo ma-experience sa milagro ng Diyos kung wala ka nararamdaman. Amen po ba? May nararamdaman ka, pero naniniwala ka na ikaw ay magaling na. At makikita mo, magaling na nga pala. Amen po ba? Siya mismo nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan at sa punong kahoy upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga latay tayo ay nagsigaling. Amen po. Ano ang gusto ng Panginoon? Magkaroon tayo ng malakas, malusog, masigla. Mahabang buhay na katawan. Amen po. Kaya lagi natin dinideklara na ako'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Araw-araw, ideklara po natin, ako'y malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Amen po ba? Araw-araw natin deklara sa buhay natin, pag-isip natin, deklara natin kasi ang buhay at kamatayan nasa ila. Amen po ba? Yung negosyo ko uunlad. Paunlad ng paunlad. Palago ng palago. Wala naman siguro negosyante sa sabihin niya lagi sa lubi. Amen po ba? Siyempre, pag negosyante ka, isipin mo, ang kaisipan mo pala ng palataya mo, lalago, uunlad. Amen po ba? Kung ikay nagtatrabaho, ang iniisip mo, magkaroon ka ng mas magandang trabaho. Ang pinaniniwalaan mo, mayroong Diyos na nakahanda para sa iyo. Amen po ba? Lahat ng bagay ng Diyos po ay nariyan para sa atin. Sabi po ng 3 John 1:2, Dear friend, I pray that you may enjoy your health and that all may go well with you. How are you today? All is well. Amen po ba? All is well. Gusto natin yan eh. Amen po ba? Na ang buhay po natin laging maayos. Kumusta ang buhay? Buhay na buhay! Hindi, wala kang kabuhay-buhay. Gusto ko ng
ng Panginoon, sabi ko, nagkaroon tayo ng good health. Na-enjoy natin. Kaya nga habang buhay, mag-enjoy tayo. Amin po ba? Yung mga senior, dual citizen, enjoy yung buhay. Kasi nga, yung problemado na nga ang buong mundo. Dadamay pa tayo sa iniisip ng buong mundo. Ano meron tayo enjoy mo? Amin po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, hindi po sa langit lang yun. Mga kapatid, hindi lang po sa langit yun. Ang gusto ng Panginoon, nandito ka pa lang sa lupa, maranasan mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi sabi niya, naparito siya sa lupa upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Eh kung ang tinutukoy lang ng Panginoon ay sa langit, kung ano na tayo, doon na tayo makaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi. Enjoy life. Ayaw po ba? Enjoy niyo yung senior citizen. Discount. Kasi nga lahat ng bagay enjoy po natin. Kasi sabi ng Panginoon, ang buhay natin ay pinagpala. Sabi po ng Psalms 147 verse 3, He healed the broken-hearted and binds out their wounds. Tingnan po natin. Yung pong wasak na puso ay ang Diyos din po nagpapagaling, hindi lang po physical. Amen po ba? Ano po ba nagkakasakit? Katawan lang po ba? Nagmumula nga minsan yung sakit sa puso eh. Amen po ba? Yung lagi kang stress, lagi kang depressed sa isip at sa puso po yun. Tapos lagi mo iniisip, nagkakaroon ka ng hypertension. Tumataas ang uric acid. Bumababa ang immune system. Pag bumaba ang immune system, nagkakaroon ng sakit, iba-ibang klase. Amen po ba? Kaya ang Panginoon, maging ang sakit sa puso, ginagamot ng Panginoon. Amen po ba? Sino ba broken hearted ka? Tingnan mo yung katabi. Buo ang puso, ano? Buo ang puso natin kasi pinalitan niya ng Panginoon. Pero hindi po tayo dapat humingi ng dalawang puso. Yung iba humingi sana dalawang puso. Isa lang po ang puso natin. Amen po ba? Okay. Sabi po ni Pablo, ito po yung panalangin ni Pablo. Kasi si Pablo, nagkaroon din ng problema. Nagkaroon din siya ng sakit. Nang sabi ng 2 Corinthians 12:7, kala natin pag alagad ni Kristo, walang sakit, walang problema. Kala natin pag pastor, walang problema. Napakaraming problema. Pero ang Diyos mabuti eh. Amen. Kahit may problema, masaya pa rin. Amen. Kaya nga, napakabuti po ng Diyos. 2 Corinthians 12:7, ngunit para hindi ko ipagmayabang ang kamanghamangang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisidling pamalo ni Satanas. Pamalo po ba ng Diyos? Pamalo ni Satanas. Minsan kala natin, pag may sakit, pinalo ay ako ng Diyos. Kala natin, pag meron tayong naging sakit, ang Diyos, pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amin po ba? Pamalo ni Satanas, upang wag akong magpalalo. 3 beses akong kung idinalangin sa Panginoon, alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng iyong pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aming kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kahit buong galak ni Firmang ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Merong sakit sa katawan. Sabi niya, sakit sa katawan, nagiging silbi pamalo ni Satanas para hindi siya magmayabang. Kasi lahat po ng kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, naranasan ko ni Pablo. Pero kahit meron siyang problema, ang kanyang kaisipan nasa Panginoon pa rin. No, nasa Panginoon pa rin. Sabi niya, kung kailan ako mahina, ano man yung aking kahinaan, ay aking ipagmamapuri. No? At ang kanyang kahinaan upang palakasin siya ng kapangyarihan ni Kristo. Na sa lahat ng kanyang kahinaan, sa lahat ng kanyang karamdaman, maitaas ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Bakit may gano'n? May sakit, tapos biglang lumalik. Sino para mapapurihan ng doktor? Diba ang Diyos? Kaya nga nakaranas
sa kagalingan. Kaya lagi pag tinatanong ko, pag pinagaling ka ng Panginoon, sino pasasalamatan mo? Eh di, siyempre ang Diyos. Ipapatotoo mo na pinagaling ka ng Panginoon. Siyempre, dapat yun. Nung nangyayari lahat ng bagay, para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. At dahil kay Kristo, walang halaga sa akin, walang mahalaga sa akin, kung ako'y mahina, matyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Amen po. Ibig sabihin, not by might, nor by power, but by the Spirit. Sa lahat ng buhay natin, si Kristo lang ang dapat may taas. Malaki lang si Kristo kaya gumawa sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sino sa inyo naniniwalang kayang pagalingin ng Panginoon ang lahat ng mga klase ng karamdaman? Amen. Kasi si Lazaro, tingnan mo natin si Lazaro. Si Lazaro, isang taong mahal ng Panginoon. Tatlo sila, si Marta, si Maria, at si Lazaro. Sa verse 28, kasi si Lazaro po ay pinabot sa Panginoon. No? Sa verse 11, sa unang-una, pinabot sa kanya ng mga kapatid sa Panginoon na may sakit si Lazaro. Pero nagpalipas pa ng ilang araw ang Panginoon. At sabi niya, pumunta na tayo, patayin ng si Lazaro. Kung kailan patay na, saka pumunta sa ang Panginoon. Eh kung isipin natin, kung mahal niya si Lazaro, pumunta siya agad-agad. Kaya nagpalipas pa siya. Bakit? Kasi kontrol niya yung lahat eh. God is in control. Kahit anong mangyari kay Lazaro, kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon kay Lazaro. Sa verse 28, sabi 11:28, pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria, pabulong na sinabi, narito na ang guro. Pinatatawag ka. Unang nakausap si Marta. Pangalawa si Maria. Pagkarinig nito, magaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakakating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong pinasalubungan ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong nagmaayo sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila pupunta sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria, si kinaroroonan ni Jesus, nagpatiripa siya sa paanan nito, Panginoon, di ka niya, kung narito lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po ibig sabihin? May paniniwala siya sa Panginoon, pero parang sinabi, late ka na. Or titigil mo, huli na ang lahat. Pero hindi. Sabi niya, nahambal si Jesus na makitang tumangin si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. Saan niyo nilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo, tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya sinabi sa mga Hudyo, talagang mahal na mahal ni Lazaro. Niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nagpadilat nga ng bulag ang mga ito, ang tao ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Sino na naman may kasalanan? Si Jesus naman ang may kasalanan. No? Isang gano'n, di ba? Mga tao. Nangyari ito. Dapat hindi. Verse 38, muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Kasi nga, alam ng Panginoon yung nangyayari. No? Ito yung natangkap pa ng isang bato. Alisin niyo ang bato. Sabi ni Jesus, sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. 4 na araw na patay. Ano pong sakit ni Lazaro? Lahat nandoon sa kanya. Bulok na eh. May sakit sa puso, bulok na yung puso. May sakit sa baga, bulok na yung puso. Tay, bulok na rin. Lahat, bulok. 4 na araw eh. Ibig sabihin lahat yung sakit sa katawan, meron siya. Yes. Pero sabi ng Panginoon, kung sinasabi ko sa inyo, kung maniniwala ka sa akin, sabi niya, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Alisin ang bato.
Hindi po yung si Darna, ha? Alisin ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidinig mo ako. No? Alam kong lagi mo akong dinidinig, sabi ng Panginoon. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ano? Verse 43, pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! Nung sinabi po ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka, ano nangyari? Gumaling lahat ng sakit. Tama? Naniniwala po tayo gumaling lahat ng sakit niya? Nabuhay siya eh. Maging siguro yung arthritis, gumaling. Kasi lahat, gumaling eh. Nakalabas siya, kahit nakatali siya, nakalabas siya. Lumabas si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa. At napabalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus kanila, kalagay mo siya at magpakalaya. Amen? Sino po ang pwedeng magpalaya sa atin sa anumang karamdaman? Si Jesus. Because Jesus is in control. God is in control in times of sickness. Amen? Amen. Sino sa ininiwala sa pagkita ng kanyang mga lakay, tayo magaling na? Magaling ka na? Magaling ka na? Sabi mo sa kami, magaling ka na? Magaling tayo ng Panginoon. Amen? Pang-apat, God is in control in times of trials. Yung lahat mo ng sinabi po natin, minsan ito po yung nagiging pagsubok sa kanilang buhay. Hindi lang po trouble, yung kaguluhan, bigla-bigla nangyari, problema. Hindi lang pangangailangan, hindi lang po yung sakit. Yan po ay minsan ito po yung nagiging trial sa pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng 2 Corinthians, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful. Ano po? God is faithful and He will not let you tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Amen po ba? Walang pagsubok na dumating sa atin ang titinanan sa lahat ng tao. Tapat ang Diyos na hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yung lahat ng pagsubok natin, mapagtatagumpayan natin iyon. Sino sa inyo may pagsubok? Mapagtatagumpayan mo yan. Sabihin sa inyo kami, mapagtatagumpayan. Bakit? Kasi bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. Amen po ba? Tanda po natin, sabi po ni Santiago sa 1:12, Santiago 1:12, hanggang sa sumusunod, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kamilang pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin niyo naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ng sinuman. Walang pwede manukso. Walang pwedeng mag-impluensya sa Diyos. At hindi niya tayo tinutukso. Walang pangit na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon tawag para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Naniniwala ko ba tayo? Na kahit sa anumang trials, God is in control. No? Kaya wala natin sisihin ang sinuman. Naalala ko po sa John 9 verse 1, sinabi po ng Panginoon, nakakita po ng ang mga alagad ng isang batang bulag. No? Sabi po doon, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ng lalaking ito? Siya ba? O ang kanyang mga magulang? Tignan po natin, naghahanap na naman ng mga sisisi. Puro naninisi. Sisi. Sumagot si Jesus,
Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil nagkasala siya. O kaya ang kanyang mga magulang. Ipinanganak ang batang ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng pagsubok na meron tayo, ito'y para sa ating kabubuti. Ito'y para sa ating. Kung minsan dumarating yan, pero dumarating yung mga problema, mga suliranin, nangyayari yun, para tayo po ay mas lalo pang lumakas, tumibay. No? Sa pagtitiwala at pananampalataya na merong Diyos na gumagawa kumikilos sa buhay mo namin. Romans 5:3. Sabi doon, more than that, we rejoice in our suffering. Sino po sa inyo nagre-rejoice sa suffering? Knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Because God's love has been poured according to our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Amen po ba? Nagpo-produce. Yung suffering natin, nagpo-produce ng endurance. Nagiging matatag tayo. Yung maliit na problema, kapag napagtagumpayan mo yon, umaangat ka. Pag may problema kang dumating ulit, napapagtagumpayan mo yon, umaangat ka ulit. Yes. Amen po ba? Naalala ko po, may akong isang kalabaw na laglag sa balon. Wala na po paraan yung magsasaka kung di ilibing. Ang ginagawa, tinatabunan niya ng pala-palang lupa para mailibing ng ako. Ginagawa naman ng kalabaw, kada tabon, nag-i-step up. Step up ng step up. No? Hanggang sa napuno na yung balon, nakaahon yung kalabaw. Bakit? Kasi hindi niya hinayaan siya'y malibing. Na sa lahat ng suliranin niya, umangat siya hanggang siya'y umangat. Ang pinakamaganda sa atin, hindi naman tayo kalabaw. Yes. Tayo anak ng Diyos. At sa lahat ng suliranin na meron tayong kasama. Yes. May Diyos na gumagawa at kumikilos at gumagawa sa mga panahon ng isa. Amen po ba? Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sabi ng Romans 8:28, and we know that those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Sabi doon, lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa. Magkakalakit na gumagawa sa mga nagsisibig sa Kanya. Ibig sabihin sa mga nagsisibig sa Kanya, hindi tayo namilig tayo. Ibig sabihin po nito, tayong naniwala at nanampalataya sa Panginoon, kaya naman natin naiibig ang Diyos dahil siya ang namimig sa atin. Amen po ba? Malinaw po yan, no? Hindi natin pwedeng pagmalaki, Lord, iniibig ko kayo. Na all things work together for good. Sapagkat inibig ko kayo, hindi. Naibig natin ang Diyos sapagkat siya ang namimig sa atin. At dahil iniibig natin ang Diyos, naibig natin siya dahil sa kanyang pag-ibig, lahat ng bagay, all things work, lahat ng gumagawa, ang Diyos ay gumagawa sa atin. Para sa kanyang magandang layunin. Amen po ba? Kasi nga po, ang lahat ng layunin ng Diyos ay maganda. According to His purpose. Purpose nino? Ng Lord. May purpose ba ang Diyos na tayo maghirap? May purpose ba ng Diyos na tayo magdusa? Binigay nga niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Namatay siya kahit yung tayo makasalanan pa. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ano pa kaya yung mga bagay sa isang lulutang ito? Amen po ba? Malapit na po. 1 Peter 5:10. And after you have suffered a little while. Ano yun? Sandali lang, matagal. Sandali lang. Pag may problema ka, sandali lang yan. Yes. Amen? Sabi mo sa iyo sarili, sandali lang. Sandali lang. May kasako. Sandali lang. Sandali lang. May problema ako, sandali lang to. Yes. Matatapos dito. Yes. Amen? A little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Yes. Amen mo ba? Saan ka pa?
Sa God of all grace ka na. Amen po ba? Di ba natutuwa tayo doon? Palakpakan natin ang Panginoon, natutuwa ko. Okay, sabi ko, the God of all grace. Pag sinabi all grace, yung grace nga lahat na yun eh. Nilagyan pa ng all. Hindi mo ba? Hyperperuso. Ang grace. Isa yung lahat. Meron ka. Kakaiba, kamangha-mangha. Hindi kayang sukatin. Eh sinabi, ang Diyos na punong-punong pa ng biyaya kung nasa iyo. Amen po ba? Yung biyaya ng Diyos sa atin, ay merong Diyos na nag-restore sa atin, nag-confirm sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas, nag-establish sa atin. Kasi ang lahat ng plano ng Diyos ay pawang mabuti para sa iyo. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, John 14:27, peace I leave with you. Kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Ang kapayapaan na ito ay hindi kayang iblagay. Hindi tulad ng kapayapaan na sa libutan ito. Kaya let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Kamatakot. No? Huwag tayong matrouble. Huwag tayong problema. God is in control. Amen mo ba? Amen. Ano pong bigay niya? No? In times of trouble, in times of needs, in times of sickness, in times of trials, let not your heart be troubled because God is in control. Walang wala ng Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Kahit sa panahon na kami trouble, sa panahon na kami may kailangan, nangailangan po kami, Panginoon, sa panahon na may sakit po kami, sa panahon na meron kami pagsubok na hinaharap. Salamat po sapagkat nariyan ka. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan ng Diyos. At ang lahat ng bagay, ikaw ang may control. Lahat ng problema naayos. Lahat ng may sakit, anumang saramdaman, ikaw ang nagpagaling ito sa pagitan ng mga lahat. At sa lahat ng aming pangangailangan, buhat sa iyong kayamanan ng dinulubos. Ikaw po ang aming supplier. Ikaw po ang aming provider para sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ipinakikita mo, pinaunawa mo sa amin na meron kang ginagawa sa buhay po namin at lagi kang gumagawa sa buhay namin. Maraming salamat po sa iyong natapos na gawa sa Krus ng Kalbaryo sapagkat kami naging anak mo. At dahil kami mga anak mo, walang sino mga anak mo ang pinabayaan mo. At maraming salamat sa mga mensahe na ipinarating mo sa amin. Ito po ay hindi lang po galing sa akin, hindi po ito galing sa akin, ito ay galing sa iyo. At ang mensahe mo, lahat kami tinuturuan mo. Ang mensahe mo, lahat ipinararating mo po sa amin. Na huwag kaming mabalisa sa anumang mga bagay, sa hingin po namin sa iyo ang lahat ng bagay na mayroong pasasalamat sapagkat ito'y ibinigay mo na sa buhay mo ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos! Tunay nga, ikaw may kontrol ng lahat ng bagay. At ang lahat ng papuri at lahat ng parangal ay binabalik po namin sa iyo, binibigay sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, balitaan po natin ang Panginoon. Tayo po ay magkalaho na sa breaking